ang paghaharap ni Lucas Wykes at Tesha Erelet. At mukhang ito pala ang dahilan kung bakit nadiskubrihan nila recently ang kakaibang ikinikilos ng mga magic beast sa Beast Glades dahil hinuhuli pala ito ng mga mage from other continent upang pakawalan ng lahat sa Cyrus Academy. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan kinaumagahan, maagang kumain ng buong pamilya at itong si Selvi mga lods ay parang napareklamo sa mga vegetables na pagkain nila. Antok na antok pa rin ang mga pinatulog ni Rinya kahapon. Pangiting sinabi ni Rinya na mukhang effective ata ang pampakalmang herbal na inilagay niya sa tsaa kahapon. Hindi niya akalaing ma-knockout ang lahat. Kaya napatugon si King Elduin na ayos lang naman sa kanya dahil parang kailangan din niya magpahinga. Samantalang si Verion ay napahawak sa kanyang ulo dahil bakit daw siya dinamay pa dito. Marami pa siyang urgent business ngayong araw. Kaagad namang sinabi ni Rinya na ang business ba daw na ito ay may kinalaman sa pagwasak ni Tesha sa castle ng ilang taong pinaghirapan na ma-renovate ni Alduin at Merial, na kaagad namang pinakain ni Verion ng gulay itong si Rinya para patahimikin. May inilagay si Rinya sa lamesa na nagpa-curious kay Arthur at Verion at sinabi nga ni Rinya kay Tesha na nag-request sa kanya si Verion na tulungang ma-update lagi ang beast wheel ni Tesha at sa tingin niya makakatulong ang bagay na to. Binuksan ni Tesha at ito nga ay isang artifact na kulay gintong bracelet. Kaya napawaw na nagpapasalamat si Tesha kay Rinya at si Arthur naman ay nasurpresa dahil pinag-usapan lang nila kahapon ang patungkol sa beast seal. Ngunit bigla namang napansin ni Arthur na parang wala lang reaksyon si King Alduin at Merial. Kaya nevermind na lang siya dahil sa tingin niya siya lang ata ang werdo dito at lagi pa rin siyang nasosorpresa. Nagpasalamat si King Alduin kay Rinya sa laging pag-aalala nito para kay Tesha. Natugon naman ni Rinya na walang anuman yon. Mag-enjoy na lamang muna sila bago umalis sa mga bata. Pagkatapos dinala ni Rinya ang lahat sa isang tagong lagusan na sa dulo ay may pintuang gate papuntang Cyrus City. Kaya parang nagtataka nga itong si Arthur dahil akala niya nasa under regulation ng kingdom ang teleportation gate mula pa nung ancient time. Kung kaya't tinanong niya si Rinya kung talaga bang okay lang na dumaan sila dito. At makikita natin dito mga lods ang reaksyon na Rinya na gumagawa talaga siya ng illegal na hindi niya pinapaalam sa Hari at Reyna. Kaya sina King Alduin at Queen Meriel ay nagpatay mali siya na lamang. Kahit si Verion na former king ay hindi na nagsalita pa. Nagpaalam na si Tesha sa kanyang mga magulang at si Verion naman ay sinabihan si Tesha na bisitahin kagad si Good Sky dahil matagal na siyang walang balita sa matandang yon. Gusto lang niyang malaman kung humihinga pa ba ang gurang na yon. Nagpaalam din si Tesha sa kanyang Grandma Rinya at gusto pa sana siyang manatili dito ng matagal ngunit wika ni Rinya na ayos lang naman. Masaya pa rin siya kahit papano. Habang minamasdan ni Arthur si Tesha na nagpaalam sa kanyang pamilya, napatanong si Selvi kung okay lang ba ang papa niya. Nasagot naman ni Arthur na ayos lang naman siya at maya-maya tuluyan na nagpaalam si Tesha at Arthur at pumasok na sa gate. Pagkatapos ipinakitang nakarating ng dalawa sa Cyrus City at napansin ni Tesha kung bakit walang mga guard na nagbabantay sa gate. Wika ni Arthur na may narinig siya na maraming nagbakasyon simula nung Aurora Constellate dahil natigil ang kalakalan. Kaya baka kulang lang sila ng manpower. Habang naglalakad papunta sa Hell's Timonor, napansin ni Tesha ang nakaka-amaze na Aurora Constellate sa kalangitan at sobrang ganda daw nitong tingnan kapag minamasdan mula sa Cyrus City. Ngunit si Selby ay parang may napansin sa kalangitan na wika niya kay Arthur, "Papa, bakit hati pa rin yung kalangitan?" Na makikita natin dito mga lods na hati nga siyang tingnan dahil sa ulap. Dumating ng dalawa sa malaking bahay at kaagad ngang tumakbo itong si Selby sa sobrang excited na makapasok sa loob ng mansyon. Bumukas ang pintuan at biglang nadapa si Selby na ikinagulat naman ni Arthur at Tesha kung sino ang nagbukas ng pintuan. Ngunit nakita nilang si Jasmine pala na napalong time no see kay Arthur at Tesha. Malapit na daw silang magsimula at saktong dumating si Arthur. Bigla namang sumulpot sa gilid itong si Helen at Dorden na napasabing hindi nila halos nakilala ang kanilang Wonder Boy. At bigla ngang umakba itong si Adam kay Dorden na napasabing tumigil ka nga sa pagpapanggap dyan Dorden na parang wala lang. Sinabi nga niya kay Arthur,
kung may napapansin ba ito sa uso na si Dorden. At nagulat nga ang ating bida nang nakitang tinalian ni Dorden ang kanyang buhok. Kaya tinake down na nga ni Dorden itong si Adam. Nasabi pa nga nitong akala niya ginagaya lang siya ni Dorden, ngunit it's turned out na si Arthur pala ang inspiration ng nakakatakot na bagay na to. May bumaba sa hagdanan at bigla na lamang sumulpot itong si Angela at buong buo na niyakap si Arthur. Matagal na daw silang hindi nagkita at mas lalo pa itong naging cute. Kaya si Tesha ay umusok sa sobrang gulat, bagay na napansin ni Angela. Kaya niyakap niya na rin ito dahil sobrang cute daw pala ng elf na to. Lumabas na rin ang pamilya ni Arthur at sinabi na bakit hindi na lang nila papasukin ng dalawa sa loob. At si Ellie naman ay napa-welcome back sa kanyang brother. Masaya daw siyang makita si Arthur na bumalik sa bahay nila na hindi nag-aagaw buhay. Kaya sinabi na rin ni Helen na mas mabuting pumasok na lang silang lahat sa loob. Habang pumasok ang lahat sa loob, nagpaiwan si Tesha at sinabing sa totoo lang, nandito lang siya para mag-say hi hello sa lahat bago siya pumunta pabalik ng school. Marami pa daw siyang mga naiwang trabaho sa student council at saka kailangan niyang makita si Director Goodsky. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa pag-iimbita sa kanya. Napatanong si Arthur kay Tesha kung may masama bang nangyari, kaya pangiting ipinakita ni Tesha ang bracelet na talagang ayos lang ang lahat. Kailangan lang niyang puntahan si Director Goodsky upang tulungan siyang maka-adjust sa artifact na to. At saka bilang president, hindi siya dapat nandito habang si Lelia ay nasa school nagtatrabaho. Nag-aalala si Arthur dahil ipinangako niya kay Verion na babantayan niya ng maigi si Tesha dahil halos buong mana ni Tesha ay pinipigilan ngayon dahil sa artifact. Ngunit sinuntok ni Tesha si Arthur sa dibdib at sinabing isang gabi lang naman to. Huwag ka nang mag-alala. Kaya pumayag ang ating bida pero dapat daw hindi sumobra sa trabaho si Tesha dahil hindi pa stable ang core nito. Lumapit si Alice at ibinigay niya kay Tesha ang kanyang scarf at sinabing gusto sana niyang manatili pa si Tesha. Ngunit kung kailangan talaga nitong umalis, at least aalis ito na hindi giginawin sa labas. Kaya naghulat na lamang na napasay thank you si Tesha at maya-maya tuluyan na nagpaalam si Tesha sa pamilya ni Arthur at sa Twin Horn. Pagkatapos, dito na nagkasiyahan ng lahat mga lods at sinabi nga nitong si Adam na nakakahiyaman na umalis kaagad ang prinsesa ngunit sa gabing ito ay sobrang aga pa at sa pagkakataong ito ayaw niyang makatulog katabi si Dorden. Nakagad namang sinagot ni Dorden, praise the Lord, kung ganon. Kaya napatawa na lamang ang lahat at pati si Arthur ay hindi napigilang mapasmile nang makitang masaya ang lahat. Ngunit maya-maya, nagulat na lamang siya sa mga nangyayari dahil tinake down na ni Ellie itong si Adam sa sobrang laseng at si Dorden naman ay nang babato na ng silya habang si Ray ay kinukuyog na ni Alice. May tumawag kay Arthur at mukhang alam niya na kung sino to at ito nga ay si Jasmine na lasing na rin na napasabing kung narinig ba ni Arthur ang sinabi niya kanina na sobra siyang nag-aalala habang nasa malayo siya kaya kinuha na rin siya ni Helen at Angela dahil binanggit na daw ito ni Jasmine ng 23 times kanina pa. Tinawag ni Helen si Arthur upang yayaing magpahangin muna sa labas. Kaya kagad pumayag ang ating bida dahil itong si Vincent ay nagwawala na rin at sumisigaw na isa daw siyang Quadra Elemental Mage. Nagkausap ang dalawa at wika ni Helen na narinig daw niyang si Arthur daw ang pumalit kay Ray sa laging pag-aalala kay Alice. Nasagot naman ang ating bida na yan daw ang nag-iisang skills na patuloy niyang pinagpraktisan kahit hindi naman niya sinasadya. Sinabi ni Helen na si Arthur daw ay nakatakda talaga sa mas malaking bagay, kaya panatilihin lang na nakaapak lang ito sa lupa. Alamin kung ano talaga ang gusto nito at alamin rin kung saan ito lumalaban. Kaya nagulat ang ating bida dahil ang sinabi ni Helen ay kapareho lang sa sinabi sa kanya ni Rinya. Kaya sinabi niyang parang lasing ka na ata. Saan mo yan nakuha? Ngumiti lang si Helen at namula ang pisngi na parang medyo tipsy na rin. In-stretch niya ang kanyang katawan at sinabing dahil sa discovery ng bagong kontinente, sa tingin niya baka nag-aalala lang siya. At nagpaalam na rin kaagad si Helen kay Arthur dahil babantayan niya pa mga teammates niya. Baka susunugin daw ng mga yun ang bahay na to. At nagpasalamat na rin si Arthur sa pagdala sa kanya dito sa labas. Parang bumigat ang damdamin ni Arthur nang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Rinya at Helen na dapat niyang malaman kung ano talaga ang pinaglalaban niya.
Hindi niya alam kung bakit siya dinala sa mundong to. Ngunit ayaw niyang paniwalaan na ipinadala siya dito para lang maging piyesa ng iba. Gusto niyang protektahan ang mga ngiti at tawa ng mga taong minamahal niya. Yan ang kanyang rason kung bakit siya lumalaban sa bagong mundo na ginagalawan niya. Kahit Panginoon pa man at kahit na sino, yan pa rin ang kapalaran na pipiliin niya. Pagkatapos lumipat ang eksena sa Cyrus Academy at heto na nga mga lods, ang leader ng kultong grupo. May marka rin siya sa likod. Patunay na nasa ibang level rin ng lakas ng kapangyarihan ng mage na to. Wika ng leader na isaayos na ang lahat. Lahat ng inihanda nila ay nakalagay na sa tamang lugar. Kaya ito na ang oras para simulan ng pag-atake. Na makikita natin dito mga lods, ang monster na pinakawalan ng leader ay ang mga monster na nakalaban nila Arthur sa dungeon excursion. At yung isa, yung pinabagsak nila sa Leia. At parang ito ata ang rason kung bakit pumunta sa kahit saang lugar ang mga magic beast dahil hinuhuli pala nila ito upang pakawalan sa Cyrus Academy. Lumipat ang eksena sa mga DC officer na makikita natin dito mga lods na may inihanda itong si Kai. At si Teo naman ay nag-stretching na parang may gagawin silang pagsasanay. Napatanong si Teo kung tapos na ba si Kai sa ginagawa niya. Nasabi naman itong malapit na. Hinihintay na lamang niyang dumating si Dora Dria upang ito ay ma-activate. Natanong ni Claire kung sigurado ba itong si Kai na hindi sasali sa kanila. Nadagdag naman ni Curtis na ang kultong grupo ay malapit na magsasagawa ng full-scale attack. Kaya kailangan nila ng matinding warm-up para paghanda ng laban. Ngunit napatugon si Kai na buong araw siyang nag-scouting sa araw na to. Kaya kung dadagdagan niya pa ng training, makakasama na yon para sa kanya. Dumating na si Dora Dria, dala-dala mga mana resistance bands. Ngunit sa sobrang pagmamadali niya, dahil siya ay late na, nadapa tuloy siya. Gumulong ang mga mana resistance sa floor, kaya pinulot ni Cortez at na-realize siyang pwedeng maubos ang lahat ng mana nila dito sa paggamit ng artifact na to at posible pang magkaroon ng totoong laban anumang oras. Ngunit sinabi ni Claire na mabuti naman ang intensyon ni Dora Dria at saka magiging pakinabang naman ang artifact na to kapag natapos na ang lahat ng to. Habang itong si Teo ay sinabihan si Kai na nandito na silang lahat kaya maaari nang i-turn on ni Kai ang barrier. Sagot naman itong walang problema. Mabilis na inactivate ni Kai ang barrier at umikot kagad ito sa paligid ng mga DC officer bukod kay Kai na nasa labas lang. Ngunit nagtataka nga itong si Claire kung bakit kulay pula ang barrier. Kaya sinabihan nga ni Curtis itong si Kai na parang may mali ata sa barrier at dapat na itong i-shutdown kagad. Awkward namang napatawa itong si Ferret dahil magaling daw gumagawa ng biro itong si Kai. Mas maganda kung i-turn off na lamang ang barrier. Hinawakan ni Claire ang barrier at na-realize niya na baka hindi lang sila naririnig ni Kai. Kung saan biglang sinuntok ni Teo ang barrier ngunit tumalbog lang ang kamao niya kahit ginamitan niya na ito ng gravity na mana. Sinabihan ni Princess Kathleen ng lahat na itigil na ang pagsasayang nila ng mana. Mayroon namang emergency switch na pwede lang i-turn off na nasa paligid lang. Dumapa kaagad si Claire para hanapin ang switch na nakatago at ito'y nakita nga niya ngunit sira na kaya parang binagsakan ng mundo ang 6 na DC officer. Biglang nagbukas ang barrier at lumitaw out of nowhere ang mga atake na hindi nila inaasahan kaya kaagad ginamit ni Kathleen ang kanyang water magic spell upang i-cover up sa kanilang lahat. Subalit tumagos pa rin ito kaya gamit ang gravity tuluyang pinahinto ni Teo ang mga nagsisiliparang atake. At heto na nga mga lods, pumasok na sa loob ng barrier ang mga mage ng kultong grupo kaya napasigaw si Claire na hindi na ito isang drill. Sila ay nasa totoong laban na kaya maghanda na silang lahat para sa formation. Kagad pumagit na sina Dora Dria at Teo na makukonsider nating mga matitibay in terms of fighting style. At sumunod naman sina Claire at Curtis na masasabi nating silang dalawa ay mga damage dealer. At sa likod naman sina Ferret at Kathleen na mga conjurer for long range mage attack. Mabilis na umatake ang kalaban, ngunit mas mabilis si Dora Dria na nakailag sa kanya at pinatikim kaagad ng matinding suntok gamit ang kanyang kamao na coated ng mga matitibay na bato. Habang sina Ferret at Kathleen naman ay lumikha ng shield para protektahan ng sarili at the same time binabaka pa ng kanilang mga kasamahan. Samantalang bawat smash ni Teo sa kalaban ay talagang knockout kagad kapag nahahawakan niya na. At si Claire naman ay ginamit ang kanyang fire attribute upang magpaulan ng mga matutulis na apoy papunta sa kalaban. Napasigaw si Claire na kailangan nilang mag-move forward upang mabuksan ng barrier at upang matulungan si Kai dahil nasa labas ito ng barrier.
Subalit biglangan dumating itong si Lucas na napangiti at sinabing, hindi nyo pa rin ba na-gets? Nagulat ang lahat na parang hindi nila nakilala kung sino ang dumating at na-realize nilang ito pala ay si Lucas na napasabing si Kai ang mismong gumawa ng trap na to. Sinigawan ni Dora Drea si Lucas na hindi siya naniniwala at hindi yun totoo. Nasagot naman ni Lucas, bakit naman siya magsisinungaling at anong makukuha niya doon? At habang sumisiklab ang mga paa ni Lucas, bigla itong nagdash sa gitna na sobrang ikinagulat ng 6 na DC officer. Iniisip kung ano kaya ang gagawin ni Lucas, bakit ito biglang lumapit sa kanila. Nagpalabas ng napakalakas na kapangyarihan si Lucas na para ba itong massive electric shock kaya tumalsik ang 6 na DC officer na parang winalis lang ni Lucas. Bigla nga sumulpot itong si Claire sa likod ni Lucas, ngunit lumabas ang parang spirit guardian ni Lucas na kamukha niya pa mismo at mabilis pa na umatake at buti na lang nag to the rescue kagad si Dora Drea kay Claire. Kaya napunta at nabanggaan dalawa sa gilid ng barrier. Habang nasa gilid ng barrier, napansin ni Claire ang mana resistance na hindi nila napulot kanina na makikita natin dito mga lads na pinipigilan nito ang formation ng barrier. Napatingin ng dalawa sa gilid at wika nga dito ni Claire na sa tingin niya mukhang makakatakas na sila dito. Kailangan lang nilang umatras dito banda. Na sinabi naman ni Dora Drea, madaling sabihin yan. Ngunit hindi niya alam kung ano ang ininom ng Lucas na yan kung bakit ganun siya kalakas. Mas malakas pa siya sa kahit sinong professor. Isusunod na sana ni Lucas itong si Ferret gamit ang sumisiklab na kapangyarihan na nasa kanyang kamay. Ngunit biglang tumalon si Teo sa likod upang subukang hawakan si Lucas at ma-take down gamit ang gravity. Ngunit naunahan pa si Teo na mahawakan ng leeg niya. At sinabi pa dito ni Lucas, tingnan mo nga naman kung sino ang nandito. Isang insekto na gusto siyang subukang durugin. Na makikitang gamit lang ang isang kamay, sinakal lang naman ni Lucas ang one of the strongest DC officer. Umilaw ang bulsa ni Lucas, kaya itinapon na lamang niya sa gilid si Teo. At ito pala ay communication artifact na may napatawag sa kanya na sinabi nitong ang kanyang target ay malapit nang dumating. Kaya napadila na lamang siya at napasabing ito na ang tamang oras. Lumabas si Lucas sa barrier, kaya nagtataka itong si Kai na napatanong kung saan pupunta itong si Lucas dahil dapat tutulungan sila na mahuli ang mga DC officer. Ngunit parang wala ngang pakialam itong si Lucas mga lods at tuloy-tuloy lang sa gusto niyang gagawin na napasabing ginawa niya ng parte niya. Ngayon, may mas importante siyang misyon. Samantalang habang pinapalibutan ng mga DC officer ang mana resistance na naipit sa barrier, sinabi ni Dora Drea na wala na si Lucas, ngunit may mga paparating pa at mukhang kailangan nilang umalis ngayon. Kaagad nag-utos si Claire kay Kathleen at Teo na gumawa ng defensive magic spell para makalabas na sila dito. Kaya parang winalis lang ni Teo mga sa mga kultong mage gamit ang gravity at napasigaw. Ngayon na, Kathleen at Ferret. Kagad nagsagawa ng combination magic spell ang dalawa since pareho lang silang water type elements at gumawa nga ang dalawa mga lads ng massive ice blocks upang hindi makapasok ang mga kalaban. At habang pinapalaki ni Claire ang butos ng barrier gamit ang apoy, ginamit ni Dora Drea ang earth attribute upang gumawa ng malaking blockage para mapigilan ang pagsara ng barrier. Subalit nagawang mabasag ng mga cult mage ang ice blocks na ginawa ni Ferret at Kathleen at napasigaw nga itong si Claire kung ano tong ginagawa ni Dora Drea na makikitang bumalik ang dwarf mga lods para harapin ng mga kalaban. Kaya napawikan na lamang si Teo na hindi siya aalis dito kung hindi siya sama si Dora Drea sa kanya. Ngunit bigla nga siya nitong sinipa at sinabing huwag kang ang tanga. Mabilis na umatake ang kalaban gamit ang wind attribute towards Dora Drea at sinabi pa nitong patay ka ngayon sa akin, dwarf. Na makikitang parang napa-breath holding nga itong si Dora Drea mga lads nang sumapol sa kanyang dibdib ang atake at buti na lang nag-to the rescue kaagad itong si Ferret gamit ang water magic attack at sinabing ako na ang bahala sa likod, short one. Nasagot naman ni Dora Drea, magwawala tayo ngayon, Elfman. Samantalang kaagad namang tumakbo papalabas sina Claire, Curtis at Kathleen at kaagad nga ditong winasak ni Claire ang salamin para makalabas kaagad at sinabihan niya ang dalawa na maghihiwalay sila para humanap ng professor. Ngunit nagulat nga siya sa kanyang nakita na kahit si Teo nakakarating lang ay napashocking moment na napatanong sa sarili kung bakit ito nangyayari. Hindi makapaniwala ang apat sa kanilang nakita na parang hindi nila masikmura dahil pinagpapatay lang naman ng mga monster ang mga estudyante ng Cyrus Academy na parang ginawang panghapunan.
Pagkatapos lumipat ang eksena kay Tesha na nakasakay sa karwahe at napaisip na hindi niya gustong mag-aalala si Arthur para sa kanya. Ngunit nararamdaman niya kasing wala sa ayos ang kanyang katawan at ang kanyang manacor ay sobrang napapagod. Kaya habang minamasdan niya ang kanyang artifact, umaasa siya na matulungan siya ni Director Goodsky na masanay siya sa bracelet na to. Biglang huminto ang sinasakyang karwahe ni Tesha, kaya lumabas muna ang prinsesa at tinanong kung ano ang nangyari. At dito'y nakita niya ang napakalawak na barrier na pumalot sa buong paralan ng Cyrus Academy. Kaya napatanong ang elf na driver ng karwahe kung ano ang gagawin nila ngayon. Napasigaw namang sinabi ni Tesha na bumalik na tayo kaagad. Subalit bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsabog nang tumama ang malakas na atake sa karwahe. Napasay no si Tesha nang nakitang hindi lang nawasak at nasunog ang karwahe kundi kasama ang driver na elf na binawian ng buhay. At may bigla nga nagsasalita na hindi siya makakaniwala na finally nandito na ang prinsesa ng mga elf. At mukhang mas madali lang ito kaysa sa inaasahan niya. Nagulat si Tesha nang nakitang si Lucas pa lang nasa harapan niya na siyang dahilan ng pagsabog ng karwahe. At mukhang ibang-iba ito kaysa sa Lucas na nakilala niya. At dito'y napangiti nga itong si Lucas mga lods na napasabing, "Hello Princess." Mukhang nag-iisa ka ata. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!